Gagawa tayo ng trending na tiramisu cake na inspired sa coffee bean and tea leaf ng Malaysia. Yes, eto po ang tiramisu cake na may coffee cream topping. At huwag kayong ma-intimidate dahil madali lang gawin ang recipe na ito at gagawin nating budget-friendly para kaya nyo talagang gawin sa bahay. Okay, so unahin natin yung ating egg mixture. Meron tayong egg yolks, white sugar, konting vanilla flavor, konting asin. Tapos buksan natin yung apoy. Yan. And then, i-mix natin yan until matunaw yung ating asukal. Okay, double boiler ang gamit natin dito. Ibig sabihin, ang pot sa ilalim ay may tubig. And ayan, eto na siya. Okay, para malaman natin kung natunaw na yung ating asukal, i-touch natin siya. Ayan, i-rub natin. At ayan, wala na akong gaspang na nararamdaman. Okay na yan. Pero kung magaspang pa, syempre, continue lang until matunaw siya. So ngayon, itabi na muna natin ito at palamigin. Ayan. Okay, ngayon, lagyan natin siya ng ating mascarpone cheese. Ito ay homemade. May recipe na tayo nito. Ilalagay ko sa description box yung ating recipe nito. Pero kung gusto nyo na bumili na lang, pwede din. Ito ay optional. Maglalagay ako ng konting melted nut butter. Ayan. So, naglagay tayo nito dahil hindi tayo gagamit ng heavy na whipping cream. Yung all-purpose cream ang gagamitin natin. So, very mild kasi yung all-purpose cream. So, kailangan natin i-enhance yung ating cream. Tapos, ay i-mix natin ito ng mabuti. Ayan. Ito na, na-mix na natin ng maayos. Ngayon naman ay i-whip natin yung ating all-purpose creamer or all-purpose cream. So, dahil hindi heavy whipping cream ang gagamitin natin, so, less ang fat nito. Para hindi parang lusaw yung ating tiramisu or yung cream layer natin, lalagyan natin ng gelatin. Optional naman, pero better talaga na may gelatin kapag all-purpose cream ang gagamitin mo. Pero kung gusto mo na heavy cream, mas okay siya. Ito lang kasi ay budget-friendly yung ating recipe. So, isoak na muna natin yung ating gelatin sa room temperature na water. Mixan muna natin yan para lahat ng grano ng gelatin ay basa talaga. I-set aside natin for 5 minutes. Okay, after 5 minutes, maglagay tayo na mainit na tubig. Tapos, mix natin to para matunaw yung ating gelatin. Ayan, tapos itabi na muna natin to. At ngayon ay mag-whip tayo ng ating all-purpose cream. So, ngayon naman ay maglagay tayo ng milk powder. Okay, bakit tayo maglalagay? Dahil ang gamit natin ay all-purpose cream. So, para medyo mamimik natin ang lasa ng heavy cream, lagyan natin ng milk powder. Ayan. Tapos, i-mix natin ito until mag-double ang kanyang size. And, nga pala, maglagay tayo ng konting asukal. Ayan. So, nasa sa inyo yon kung gusto nyo pa magdagdag. So, continue natin siya i-mix. Ayan. Tapos ngayon, kapag hindi na mainit yung ating gelatin, ilagay natin ito pa konti-konti. Ayan. So ngayon, ay i-fold na natin yung ating mascarpone and egg na mixture. Okay. So, i-fold lang natin yan gently para hindi ma-deflate yung ating cream. Okay, bago tayo mag-assemble, gawa tayo ng ating coffee mixture. So, meron tayong hot water, konti na muna, para matunaw yung ating kape. Okay. Tapos, lagyan natin ng konting rum. I-mix natin yan. Kapag natunaw na yung ating kape, maglagay tayo ng cold water para lumamig yung ating mixture. Okay, para sa molde natin, wala akong maliit na yung nadidetach yung bottom. Ang gagawin natin ay pili kayo ng maliit na molde. Kung gusto niyo talaga na round ha, kasi round yung inspired natin na tiramisu na maliit. So, kuha kayo ng maliit na bilog na pan, tapos lagyan nyo ng plastic. Para naman sa cake base natin,
bumili lang ako sa tindahan ng, alam nyo na, fudgy bar na chocolate cake. So, hindi talaga ako sure kung ano yung cake na ginamit nila. Basta nakita ko, chocolate ang kulay. So, baka sponge cake yun na chocolate or moist chocolate cake. So, para hindi na tayo magluto, gamit tayo ng store-bought. Pero again, kung gusto niyo from scratch, pwedeng gumawa kayo. So, ilagay natin sa bottom. Ayan, eto na siya. So, next ang gawin natin ay maglagay tayo ng konting coffee mixture dito. Konti lang, huwag masyadong marami. Next ay maglagay tayo ng cream mixture. And then next ay maglagay tayo ng ladyfinger natin na biscuit. And then patong tayo ng ating cream. Tapos next ay ilagay natin sa chiller overnight. Okay, at dahil wala na tayong molde or ganun kaliit na pan. So, gagamit tayo ng cake board. Improvised cake board ko lang to. Nag-cut lang ako. Tapos may acetate tayo dito. Ayan. So, ngayon, ito ay very tricky. Maglalagay tayo ng ating cake base. Madali lang sana to kung bilog yung ating cake. Pero dahil mag-a-assemble lang tayo, so i-try natin. And ayan, nabilog naman natin siya. Okay, so ngayon maglagay tayo ng ating coffee mixture. Tapos maglagay tayo ng ating cream mixture. Kung napansin nyo na medyo runny yung ating mixture, pwede nyo ilagay ng konting minuto sa chiller. Huwag yung patagalin dahil magiging buo na yan. So, konting minuto lang para hindi siya runny. Next ay maglagay tayo ng layer ng ating ladyfinger. And then next, yung ating cream. Okay, so ilagay natin ito sa chiller para mag-set. Okay, para sa coffee cream topping natin or Italian cream, ito yung gagawin kong version. Meron tayong hot water. Tunawin natin dito yung ating instant coffee powder. Usually talaga, espresso yung ginagamit. Pero para hindi ka mahirapan, instant coffee powder na lang. And sa sweetener naman, usually ang nilalagay nila, powdered sugar. Pero sa ating kondensada yung ilalagay ko dahil yung cream na gagamitin ko ay all-purpose cream. Para may milky flavor na kondensada na yung gagamitin natin. So, i-mix na muna natin to. Okay, para sa cream natin, ang gagamitin ko ay all-purpose cream. So, separate natin yung pag-whip. Hindi talaga ito yung traditional way na gumawa ng Italian cream. Pero dahil all-purpose cream gagamitin natin, so ibibit na muna natin ito until maging creamy siya at mag-double ang kanyang size. Okay. And then ngayon, ilagay natin yung ating kape. Ayan. Mix natin yan. And ayan. Okay, ito ay runny, which is okay sa akin na runny. Para pagbuhos natin sa cake ay talagang nag-ooze siya. Alam mo yun? Kasi pwede din na super thick. Pero kasi paglagay sa cake or pagbuhos mo, hindi siya gumagalaw. So, gusto ko na runny yung consistency ng ating cream topping. Ayan, eto na siya. So, tanggalin natin. Naglagay lang ako ng rubber band para yung plastic natin hindi nakatas. So, ngayon, dahan-dahan, pull natin yung ating plastic. Ayan. Okay. Tapos, i-peel natin yung plastic gently. Ang downside lang talaga kapag wala kang molde na tama para sa ganito, yung gilid ng ating cake ay bako-bako. Pero okay lang yan. So ngayon, maglagay tayo ng cocoa powder. Okay, ito ay optional. Maglalagay tayo ng chocolate flakes. Meron kasi ako. Sobra natin. Okay. Eto naman yung isa. Okay, tanggalin natin to.
Okay, so mag-dust na tayo ng ating cocoa powder. And then, maglagay tayo ng ating chocolate flakes. At kapag kakainin na, ibuhos na ang coffee cream topping. Ayan, so tikman na natin. So, feeling ko medyo malaki ang ginawa na. Eto, yung isa, ano yun? Talagang cute yun dahil hinulma talaga natin sa ganung size. Eto kasi, acetate yung gamit natin. So, medyo tumangkad yung pagkagawa natin. Yung original din, I think, medyo maliit nito. Dahil napapansin ko kapag kumakain na sila, yung fork nila ay parang kasing height lang ng tinidor. Ayan, so tikman na natin. Ayan. Wow. Wow. Alam nyo, parang mas love ko to kaysa regular na tiramisu. Nako-complement lahat. And yes, maganda na yung ginamit natin ay moist chocolate cake ng Fudgy Bar. Pero actually, kahit anong moist chocolate cake. So, pwede kang gumawa ng sarili mong moist chocolate cake. Siyempre, mas makakatipid ka. Ako lang kasi, para hindi na tayo mahirapan, bumili ako. And dahil nga, all-purpose cream ang gamit natin, naglagay tayo ng milk powder. And mas dinamihan ko yung milk powder. Mas malinamnam for me. And yung coffee cream, yes, nagko-complement siya dun sa ating tiramisu cake. Dahil diba, mild yung ating tiramisu cake. And then yung ating coffee cream ay creamy and sweet. And yung coffee natin, tama lang talaga yung ilagay ko. Ang sarap. Alam nyo, honestly, mas gusto ko to. Masarap naman yung ginawa natin na regular na tiramisu cake. Pero eto, siguro dahil sa sa coffee cream natin, mas na-enhance yung lasa. Ang ganda ng combination. Again, ito ay inspired sa coffee bean and tea leaf ng Malaysia. Hindi ko lang alam kung meron na sa branch natin. May coffee shop kayo or kung meron na kayong tiramisu cake na siniserve sa shop ninyo, pwede naman na hindi na kayo gumawa ng ganito na size na cake. Pwede na yung slice ng tiramisu ninyo ay pwede nyo i-offer na, pwede nyo lagyan ng coffee cream ang tiramisu cake. Ilagay nyo dun na pwede kayong mag-add-on ng coffee cream. Yes, separated yung pag-order ng coffee cream. It's a must kasi na separate ang bayad ng coffee cream kasi dagdag sa costing na yon. Maganda na idea dahil hindi siya parang hype lang na maganda tignan or aesthetic tignan dahil masarap po siya. Basta yung timpla natin sa coffee cream natin, hindi matapang yung coffee ha. Kaya nagustuhan ko din kasi hindi mapait yung timpla natin. Okay, yung tiramisu cake na version na ginawa natin ay pwede nyo pang lagyan ng sarili nyong touch, sarili nyong twist, sarili nyong version. Ito lang naman ay idea lang para, alam nyo yun, kayo mismo, nakikita nyo na, ay, gusto ko, ganito yung tiramisu cake ko. Ay, pwede palang ganyan. Kasi diba, sa mga dessert naman or sa paggawa ng mga ganito, marami talagang paraan, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang lagayan ng twist para ma-improve or mas mapasarap yung recipe. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Again, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!